Welcome, Cervantes, Ilocosur. Ngayong araw ay magta-travel po tayo going po sa Cervantes, Ilocosur sa aming probinsya na minamahal dahil ako ay nagbakasyon for emergency just to visit my mom. Ayan po guys, andito tayo guys sa Candon at pumunta ako dito sa kaibigan ko at syempre dinala ko yung padala ng kanyang kapatid from Dubai, United Arab Emirates na si kapatid Kabsat Jane na nag-work po dito sa mga interesado na mag life ay sana all mga gustong mag-loan or whatsoever, blah blah blah, ay sana all i-contact nyo lang po si Kabsat Jane at panalong panalo dito if I were you. So ayan na po guys, itutuloy natin at nagpicture-picture kami kay Kabsat Jane. Ayan po siya ay nag-work dito sa San Basilio. Co-op din po yan. Okay, dito lang sa Candon City, Ilocosur. At syempre yan na po yung binigay niya din na bibingka at yan yung crab na maliliit. Oh, sana all kape sa Ilocano at langgunisa na nagimas kakabsat na nakaururat. Nagapukan ni Kabsat Jane. Thank you so much. Ayan, agyaman na unay. Daytoy nga foods. Salamat ng marami. Yes, thank you so much kaya yung mga interesado na mag-loan, no? Na mag-member, okay? Dito sa co-op, ayan, contact po si Kabsat Jane. Si Mana po. At ito na guys, kakain na po tayo at samahan nyo kami at nagpe-prepare po kami going nga. Guys, pauwi kami sa Cervantes, Ilocosur at kasama ko ang anak ko din ay nagme-maintenance family. ko siya. Ayan po yung si mother namin. Yan ang reason kung bakit ako umuwi at yan po yung anak ko din at saka si Tita Marzilla. So nagpe-prepare kami going po to Cervantes, Ilocosur. Ayan po si mama na nagpapadialysis 3 times in a week. Ayan. At sabi ko, may I have your bag para buhatin ko? Ay, sana all. Sabi niya, no, don't worry about this. Light lang daw siya kasi andun yung kayamanan niya. Sana all may kayamanan niya. Ayan. Ewan ko anong pinagtatago niya at nagkukwentuhan sila. Ayan po yung aking anak, si Cloud Kate. At siyempre ito, nag-going kami nga po sa sasakyan at sasakay tayo pauwi po ng Cervantes, Ilocosur. Diba? Paulit-ulit lang. At siyempre, kailangan nating umuwi para mabisita ang ating pamilya at lalong-lalo ang aming nanay. Ayan po, so nagsa-travel na po kami. Ayan po, paakyat kami ng paakyat sa bundok. Ay sana all at madadaanan din natin ang Kumyang. Ay sana all ay na maganda na grabe ito. Ito po guys, ito na kami ay syempre dadaanan natin ang Suyu, Ilocosur at ba makikita nyo talagang grabe, mapapawaw ka ng kagandahan. Ayan, natural talaga. Sana all. O, diba? So, eto na guys, paakyat na tayo at ipapakita ko sa inyo ang kagandahan. So, as of now, andito pa tayo sa Suyu, Ilocosur. Syempre, daanan natin. Paano pumunta nga sa Cervantes? Syempre, dadaanan natin. Dito tayo sa Tagudin, sa Bitalag. Papasok po tayo. At syempre, Suyu. At ito na po yung sinasabi ko kanina na Kumyang. At ang Cervantes, Ilocosur pala, mga kapatid, ang Cervantes ay dating maliit na pamayanang tinatawag na Mantamang na nagsilbing sentro ng kalakalan ng mga Igorot at ang mga ngalakal na Chino. Noong 1879, kinilala itong bilang isang opisyal na bayan na pinangalanang Cervantes. Noong panahon ng mga Amerikano, naging kabisera ito ng Amburayan Sub-Province bago tuluyang isama sa Ilocosur noong 1907. Sa kasalukuyan, kilala ang Cervantes bilang summer capital of Ilocosur dahil sa malamig nitong klima at magagandang kabundukan. Diba? So, ito na naman po yung dadaanan natin. Ito na yung sinasabi ko na grabe. Mapapawaw ka, maamis ka dito sa kagandahan, diba? Natural talaga, natural resources. Sana all. Oh yeah, very natural talaga. At syempre, dadaanan din natin ang Besang Pass. So, ikukwento ko naman sa iyo ang kasaysayan ng Besang Pass habang papaakyat na tayo. Ayan, panoorin nyo na lang po ang kagandahan dito. Ayan po yung Kumyang, di ba? Grabe. Grabe, tingnan mo sa pababa, ayaw ko. So, eto na guys. So, ikwento ko naman po ang kasaysayan ng Besang Pass. Madadaanan din natin. Ang Besang Pass Natural Monument ay isa sa pinakamahalagang makasaysayang lugar sa Pilipinas. Dito naganap ang Battle of Besang Pass noong 1945, kung saan nagtagumpay ang mga Pilipinong sundalo at gerilya, kasama ang mga persang Allied laban sa hukbong Hapones. Noong Hunyo 14, 1945, nabawi ng mga Pilipino ang Besang Pass. Ang tagumpay na ito ay naging mahalagang hakbang sa pagpapalaya ng Hilagang Luzon at nag-ambag sa tuluyang pagkatalo ng mga Persang Hapones sa Pilipinas. Sa kasulukuyan
Ang Besang Pass ay isang pambansang dambana at natural na monumento bilang paggunita sa kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng bansa. So ito po yung about sa kasaysayan ng Besang Pass, Cervantes Ilocos kasi part po. So eto na guys, ayan makikita nyo. Ipapakita ko sa inyo yung kagandahan later on. So paakyat na tayo sa apayan yung pong nanay namin, o di ba? Pumunta kami sa city, ay sana all sa Candon City Ilocos, sana all, at para importante ay sana all. Siyempre, doon din ako nakatira sa Candon City. 'Di ba mapapasana all ka kaya hindi ko na alam kung may magtatanong, taga saan ka ba? Sabi ko, hindi ko na alam. Minsan, Abra. Sinabi ko, Cervantes, Candon. Siyempre, ang sinasabi ko na lang, mga brother and sisters so all over the world, kabsat na korurat, di sabihin ko na lang na Cervantes kasi pag nagtanong sila, aduti amok, marami akong kilala pag sinabi kong Cervantes Ilocos. Kaysa na naman sa Candon City. Pero ayan, sa Candon City ay nagpapagawa tayo ng maliit lang na bahay para meron tayong pasyalan pag pumunta tayo doon. Oo nga, Kung ano mga pinagsasabi ko, nyamanti kung kunakong dagito mo dagiti batang nagmayat, di ba, nagpintas ka habang buybuyaan tayo dahito kot ni talaga ma-amazak talaga kung if I were you guys, magbisita din kayo dito sa Cervantes Ilocos papunta po dyan. So yun na nga sinabi ko kanina na ang Cervantes ay, di ba, kilala ang Cervantes bilang summer capital of Ilocos. Di ba dahil kasi nga kat may tiklima na kan magandang kabundukan kan nagpipintas na ito nga banbantay datan nagijay batbatang data. So palapit tayo ayan para makita nyo na po yung Besang Pass na sinasabi ko. So eto na guys, umuwi nga ako for emergency nga. So eto na po guys yung Besang Pass. Ayan, may magulayan dito guys, kompleto Ricardos. Fresh from the farm. At dito na sa taas makikita natin ang monumento dito. Ayan, palapit tayo at ipapakita ko para mapapawaw sana all mapapawaw kayo. Syempre, bago tayo umakyat dyan, ito naman muna ang panuorin natin, brother and sisters, to all over the world. So, eto na guys, yun na nga ang rason kung bakit tayo umuwi for emergency lang para mabisita ang ating minamahal na nanay. Sana all. Syempre, ang buhay ay life is too short. Kaya mga brother and sisters, magbakasyon din kayo. Huwag yung isipin walang pera, spend. Kasi habang nabubuhay pa ang minamahal natin. So, ito na nga yung sinasabi ko na Besang Pass po. So, makita nyo dyan, ayan, nakwento ko about sa kasaysayan ng Besang Pass po. So, ito guys, pagbababa natin dito, ay syempre mauuna po ang Barangay Malaya. At madadaanan din natin, ito na po yung Magon. Ayan, di ba? Ang ganda din tong park. Kaya guys, ini-invite ko kayong lahat. Ay, sana all, pag napanood nyo ito, syempre, bisita na kayo dito guys. Grabe. Mama-amaze kayo talaga. Diba? So, eto na guys, malapit na tayo sa uwian natin. So, eto na guys. Ayan, nandito na tayo sa Salugan. Paket na tayo sa Rosario, Cervantes Ilocos at nakikita natin ang kagandahan. Siyempre, bago tayo pumunta dito sa sentro, madadaanan natin ang hospital po sa Besang Hospital. Ayan, palapit at dito na tayo. Ipapakita ko sa inyo, ayan, ang minamahal natin na probinsya. So, ito na po yung part ng Rosario, Cervantes Ilocos at siyempre, pagdating natin sa sentro, makikita natin ang Welcome to Cervantes Ilocos. At dito sa bandang area na to ay dito kami nangungupahan nung bata pa kami, brother and sisters. So eto na po guys. Ayan, andito na tayo sa center at papasok na tayo. Diba? Finally, andito na tayo sa bahay ng aking kapatid, na bahay ni Manang Janice at Bayaw Bongpo. So andito na tayo habang nakarating na kami dito. Okay? Ay, nililkateran ko si mama. Sabi ko akin na yung kukumat nilkateran natin. Diba ang sarap ng feeling sa ninilkateran ang mga nanay mo. Yun ang sinasabi ko na habang nabubuhay ang ating minamahal sa buhay ay kailangan nating ay sana all. Diba? Alam yun ang ibig kong sabihin. So ayan po. Syempre, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, life is too short. So maraming salamat at syempre sa lahat ng mga tumutulong sa aming nanay. Thank you so much. Hindi ko na kayo maisa-isa. Agyaman na una kada kayo. Amin. Maraming salamat. God bless you po. So ayan, salamat. Basta thank you so much
sa lahat ng mga tumutulong sa aming nanay. At syempre, eto na po, dito na tayo nagtatapos. Pagkatapos yan, at syempre, pinapunta ko dito, ay sana all pinapunta. Kinausap ko yung ating pinsan para samahan din si Mama pag magpapadialysis kasi twice a week sa Abatan, Booko. At maraming salamat, Luis Hora Hospital, para sa pag-aasikaso sa aming nanay. Thank you so much and God bless you. See you again in our next vlog.